Yawa. Yawa. Murang Pacquiao ba? Yawa. Oh. Yan ang line red namin, yung mga surveyor. Oh. Yawa. Ina mo exercise na mura mo nagwati. Yawa. Oh. Wala. Kala ko si Popo na. Wala kaya ID. Oh, dalawa lang. Pwede na yan, pagtsagaan. O, tatlo. Okay, palakpakan po natin yung ating mga bagong kapatid. Okay, good morning. Good morning. Nakapay na tayo makalapit. Okay. Kasi kung malayo kayo, papakita ko sa inyo yung binisyan ko. Wala binisyan. Okay, good morning. Okay. Ganda natin ang kaalaman natin, no? Nung nakaraan, nag-discuss tayo ng mga dahilan kung bakit tayo nakakasente. Mayo na. Ano yun? Distraction. Yung mga tanda mo yung distraction. Meron? Okay. Ano yung mga fakta? Bakit ma-accidente dahil sa distraction? Yes, kung natandaan mo, yung nagtaas, naka-blue. Sa distraction, ano yung sinabi ko kung bakit tayo ma-accidente. Anong sakto ng distraction? Yan, patugsog, tama. Buti may nakikinig. Sumunod yung diniscuss ni Safety Clark, yung alcohol. Sumunod yung patig. Ano po ba yung patig? Yung pagka-pagod. Sobrang pagod sa trabaho. Kumbaga sabi nga natin, yung katawan natin is napapagod din yan. Yung makina nga po pag sobrang gamit, tama po ba? Nasisira. Nag-overheat. Ganon din po sa atin mga tao. Kailangan din natin ng sapat na pahinga at tulog. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung tayo ay oras ng pahinga, bigyan natin yung mga kasamahan natin dito ng karapatan o respeto. Huwag po tayo mag-ingay sa kanya-kanya natin para. Yung sumunod na dahilan kung bakit tayo ma-aksidente is yung sinatawag na attitude. Paano naging factor yung attitude? Mga pare, kayo ba yung nakikinig? Paano ba naging factor yung attitude, mga kasama? Sa trabaho natin, kailangan din natin yung attitude para maging ligtas. Kagaya niyan, hindi natin kilala yung ating mga nakakasalamuha. Kung baga galing tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang kinagisnan, iba't ibang kasanayan. Mahirap din kasi sa construction na magkakaroon tayo ng kaaway na ano po. Sinabi ko sa orientation, nagtatanim ng sama ng loob. Pagkaharap mo, okay lang, pero pag nakatalikod ka, iba na pala yung iniisip sa'yo.
Doon din pumapasok yung sa attitude yung tinatawag natin na pagkukusa. At sa pagkukusa, doon naman papasok yung tinatawag natin na housekeeping. Isa din factor kung bakit tayo maaaksidente. Kung may pagkukusa tayo, yung mga nakikita natin kalat dyan is lilinisin natin yan. Kung nakikita natin at tingin natin na makakadisgrasya sa ating mga kasamahan, ililigpit natin yan. Kung nakita natin yung mga wiring, wala nang balot, grounded na, sasabihin natin yan sa ating mga officer, sa ating in-charge, sa ating engineer, at safety officer. Doon din papasok yung attitude. Bali pa, lahat po yan is halos magkaka-connecta. Yung sumunod po natin is untrained. Dito din pumapasok yung aksidente kung tayo is hindi train sa ating ginagawa. Tama po ba? May mga bagay na critical. Kagaya nga po, kaya sa pagdating natin sa ibang site, pag tayo magtatrabaho sa mga scaffolding o scaffolder, hahanapan pa tayo ng ibang company ng training. Anong training? Dapat naka-attend kayo ng seminar ng work at heights para nakikita nyo yung hazard dun sa inyong trabaho. Pag tayo mag-welding, kukuha tayo ng NC2. Yun din yung hinahanap sa ibang company. Sa NC2 natin, hindi lang welder. Kahit nga po mason, pintor, nagkakaroon na rin po yan ng NC2. Kaya nga ngayon, ang basihan ngayon sa ibang company is yung hawak nating mga NC2. Ibig sabihin, train tayo sa ginagawa natin. Alam natin yung ginagawa natin. Kaya kung ikaw ay isang welder, alam mo yung mga dapat na kailangan sa iyong trabaho. Ano po ba yun? Kung welder ka, alam mo na kailangan mo ng fire extinguisher. Kung welder ka, alam mo na kailangan mo ng mask. Tama po ba? Kailangan mo ng apron, kailangan mo ng gloves. Kung welder ka, alam ko, tinuturo din sa welder kung paano mag-first aid dun sa mata. Tama po ba? Isa din po yan sa pinag-aaralan nila kasi hindi inaasahan na aksidente na yung mga kasamahan natin sa mata. Dito naman may kakulangan. Sabi nga natin, yung mga subcontractor, lalo na yung ating mga nets, mga fire pro na subcon. Kung ang pinasok natin na scope of work is welding, dapat alam ng ating mga contractor na kailangan natin ng fire extinguisher. Admin, wala namang problema yan eh. Fire extinguisher, meron dyan sa warehouse. Kung kailangan ng welder natin ng fire extinguisher, pwede naman natin yan withdrawin dyan. Kasi may mga balanse tayo dyan na fire extinguisher. Pagdating sa subcon, pwede rin naman siguro. Pero syempre, i-withdraw yan, i-charge po yan sa inyo, lalo na po pag nagamit natin. Kung wala po tayong ganon, pwede tayo mag-provide ng timba, ng buhangin, pantabilang, o kaya yung tinatawag natin na fire blanket. Kung sakali magsimula ng sunog. Kaya nga sa mga barracks natin, is meron na tayong mga fire extinguisher. Saan po ba nakalagay yung mga fire extinguisher natin sa barracks? Always, nakikita nyo po ba? Marunong po ba kayo gumamit yan? Ipapano po yan sa apoy? Tama po ba? Dapat marunong tayo gumamit ng fire extinguisher. Mamaya, nandyan na pala, nandyan na yung sunog, nakita mo na, naghahanap ka pa ng marunong. Natataranta ka na kung kanino mo iaabot yung fire extinguisher. Kaya, matapik ulit natin yan para kahit pa paano ma-aware yung ating mga kasamahan. Yung susunod natin, bukod dun sa untrain is yung factor na bakit tayo ma-aksidente is yung tawag dito, kumpiyansa. Yan yung napakalaking factor sa isang construction site kung bakit na-aksidente. Kagaya niyan, sabi ko nga, bilang safety officer siguro, isang taon, 2 years na rin ako, safety aid, galing ako ng safety crew, safety aid, safety marshal, bago ako nag-safety officer. Kumbaga marami dito sa atin na mas matagal sa akin sa construction. Paano matagal? Ilang taon na po dito yung mga mason natin? Bilang mason? Ilang years? May 15 years pa nga yan, ha? Yung mga pintor, mayroong mga 20 years. Minsan kasi ang nakakagawayan natin, akala natin, alam na natin lahat. Yung napapasok kasi sa isip natin, habang hindi pa tayo na-aksidente, wala pa.
Bakit? Pag sinita tayo, sasabihin. Sasabihin, pre, suot mo yung harness mo, pre. Yung mga